Ako po si May. Ang kwento na ito ay kinuwento lang din sa akin ng tita ko. Nangyari ito sa probinsya ng asawa ni tita kung saan sila nakatira. Meron daw silang kapitbahay na naging sobrang close niya at tawagin na lang natin siya sa pangalang Mila. Noong umpisa, maganda naman daw ang naging relasyon nila ni Mila. Para bang ordinaryong magkapitbahay lang sila na minsan ay nagbibigay ng ulam, tapos pag may fiesta naman ay nakikikain sa kani-kanilang bahay. Aminado si tita na may pagkamayabang si Mila at adik ito sa pagsusugal. Pag may pera daw si Mila, nagiging one-day millionaire siya bigla. Kung sino-sino ang nililibre at kung ano-ano ang binibili. Habang tumatagal, napapansin ni tita na nag-iiba daw ang ugali ni Mila. Hanggang sa minsan na lang daw sila mag-usap. Isang araw, pumunta daw si Mila kila tita para mangutang. Pero sakto lang daw ang pera ni tita ng mga oras na yon. Hindi niya pinahiram ng pera si Mila. Umalis naman agad si Mila at napansin ni tita na nakasimangot ito. Ilang araw pa ay nabalitaan ni tita na sobrang dami na palang pinagkakautangan ni Mila sa iba't ibang tao. At lahat ng ito ay dahil sa kaadikan niya sa pagsusugal. Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon ang tita ko ng maliit na negosyo na sari-sari store. Pero ng mga panahon na ito ay hindi na daw sila nag-uusap pa ni Mila. Isang araw, nalaman na lang daw ni tita na sinisiraan na pala siya ni Mila sa ibang tao dahil sa inggit. At minsan pa daw ay tinatapunan pa ni Mila ng basura ang harap ng bahay nila tita. Dahil sa galit ng tita ko sa mga pangyayaring ito at sa mga ginagawa ni Mila sa kanya, sinugod niya si Mila at nauwi sa away at sakitan, may sabunutan at sampalan, kasama na ang pagsasabi ng mga masasakit na salita sa isa't isa. May nagsumbong naman sa barangay kaya sila ay nadakip at sa barangay sila nag-usap. Naayos naman daw sa barangay at nagkamayan pa nga sila. Pero hindi pa din daw natapos ang pagkainggit ni Mila sa tita ko noon. Ilang linggo ang lumipas, nagkasakit ang tita ko at sumasakit ang tiyan niya. At laking gulat ng tita ko, maging ng asawa niya, na bigla na lang daw sumuka ng insekto si tita. Ang hinala nila, maging ng mga ibang tao sa kanila, ay nabarang daw ang tita ko. Dinala naman sa ospital ang tita ko at tumagal siya sa ospital ng mga 1 linggo. Paglabas ng tita ko sa ospital at pag-uwi sa bahay nila, nabalitaan na lang daw niya na wala na pala si Mila sa tinitirhan niya. Hindi alam ni tita maging ng mga kapitbahay nila kung bakit biglang umalis si Mila. Pero ang sabi-sabi ng ibang tao ay kaya daw umalis si Mila ay dahil nagtatago ito sa mga pinagkakautangan niya. At ang paniniwala naman ng iba ay si Mila ang nagpabarang kay tita kasi siya lang naman ang tanging may galit at inggit sa tita ko.